malaking porsyento dun sa mga hindi nakaka-cope up, umaalis na ng pag-aaral nila or parang magtatrabaho na lang sila imbis na mag-aral. Karamihan din sa kanila, imbis na ipagpatuloy yung course nila, nagpupunta na lang sa vocational. Doon sa ino-offer yung sinasabi ng gobyerno na mas maraming trabaho, doon sila pupunta. Ibang bahagi naman ng mga nakapag-cope up naman, nagpa-part-time na worker na bilang estudyante, tapos sa gabi ay nagtatrabaho sila, nagtututor sa mga Korean. May ilog pa rin na agos. Ayun, di syempre, ang mga nakita naman natin ng mga problema na inilahad sa atin, di una dyan yung pagiging hindi akma nung edukasyon na nakukuha nating mga kabataan doon sa ating katutubo o tradisyonal na kultura o mga kaalaman. Na nagbibigay pa rin tayo ng focus sa mga pangangailangan ng US, ng United States, sa labor, ganyan, sa mga pangangailangan niya para sa industriya niya. Kaya sa tingin ko, isang sagot sa pagiging kolonyal ng ating edukasyon, syempre, pagiging pambansa nito dapat na nakatuon sa pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan sa isang medium na pamilyar sa atin at nagpapakita educate sa atin para mahalin yung ating bansa, yung ating kultura at gumawa ng paraan upang ito'y umunlad at hindi yung dayuhang pangangailangan ang paunlarin. So, isa yun. Pangalawa, sa pagiging negosyo ng edukasyon kung saan yung pagserbisyo dapat ng pagbibigay sa atin na pag-aralin tayo, bigyan tayo ng isang edukasyon na makakatulong sa atin na umunlad, hindi lang tayo kundi ang ating bansa. Di syempre, nakaangkla na rin yun sa bansa, ganyan, sa pagtuon, sa pangangailangan nating mga estudyante, nating mamamayan sa tamang edukasyon. May scientific batayan yung ating mga pinag-aaralan at hindi lang kung ano yung gustong ipatimo sa ating mga utak ng halimbawa ay mga lipas na kaisipan, halimbawa na nagbubunsod na maging backward tayo sa ating after natin mag-aral, ganyan. So yung isa pong program ng organization namin is yung tinatawag na Balik Tribo. So may 4 po na kategorya. So yun po yung sa teachers, sa youth, sa farmers, at saka sa health workers, sa mga community health workers. So in terms ng education, sila po yung sa category ng teachers. Yun po yung indigenized way of teaching. Yung DepEd, nakipartner kami sa kanila. So may recognition sila sa organization namin as partner sa pag-implement ng program na yon. For example, sa Mindanao, may mga napatayong schools through sa initiative ng organization at doon mismo yung ini-implement yung indigenized way of teaching. So bali sa ibang places naman or ibang barangays na pinupuntahan ng organization, nagtitrain kami ng mga teachers na integrate nila yung indigenized na tinatawag sa curriculum. Ilang alyansa nga, di tinutulungan natin yung mga estudyante sa pamamagitan ng mga student councils nila, ganyan kinukulong po natin sila para pag-aralan yung sa pangkalakhan ay yung kalagayan ng edukasyon. Sa pamamagitan ng pagkakalap ng mga datos na mula mismo sa kanila, yung mga nararanasan nila sa loob ng eskwelahan. Base sa mga nakalap na datos na to, tulong-tulong at kolektibo nating pinag-aaralan yung mga tampok na mga usapin o issue sa loob ng mga eskwelahan. At sama-sama rin tayo na nagbibigay ng alternatibo para sa mga problemang to. Yun ay sa parang hanay ng mga miyembro. Kung sa mga bawat miyembro, tungkulin din nila na ipalaganap sa mismong eskwelahan nila yung mga napag-usapan sa mga kongreso, halimbawa sa mga conference, ganyan. Bukod dito, yung National Union of Students of the Philippines, nakikipag-lobby siya sa mga government officials at government agencies para dito. Halimbawa, nung nakaraang taon, nanguna siya para doon sa pagpupursige para magkaroon ng House Bill 2440 para
ma-implement yung 3-year tuition moratorium. Kasabay nito yung isang House bill para pag-aralan o i-review yung Education Act of 1982 na naglegalize noong taunang pagtaas ng matrikula. Kung sa sa hanay ng mga kabataang manunulat, kabataang estudyante, ni-reaffirm ng CEGP ang kanyang role bilang mga manunulat pang-campus, ganyan, na magsilbi para sa mga estudyante, para itambol yung interes ng estudyante at mamamayan. So, kung sa ganitong kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas, laging tumataas yung mga tuition, sa pagsusuri ng CEGP at ang kanyang mga miyembro, nakita namin na hindi maiiwalay yung mga campus press freedom violations na nangyayari sa mga sitwasyon kung saan ang mga administrasyon ng mga eskwelahan ay nagpo-propose ng pagtaas.